Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, pag-usapan naman natin tong JQ J5. Riding in Tandem. Ready na ba kayo? Tara na! So mga katandem, ito nga palang JQ J5. Ang gamit natin ngayon, itong luxury edition, which is ito yung top of the line. It retails at 1.1 million. Ang notable difference nila from yun sa entry level or yung comfort na variant is same sila ng powertrain, same sila ng level 2 suite or level 2 na ADAS system. Ang pinagkaiba lang nila usually yung power seats, yung power tailgate. Ayan ko nga pala mga katandem, no, ang pinagkaiba rin ng luxury do sa comfort na variant is yung kanyang panoramic roof. Pero yung kanyang panoramic roof, mga katandem, is for viewing lang. Hindi talaga siya nabubuksan. Pero tikita nyo naman, buong buo yan hanggang likod. Walang cut. Based naman sa kasi for the past few days na na-drive ko siya, inikot ko siya ng Cavite and inakit ko rin siya ng Baguio. For me, yung hybrid system niya sobrang efficient. Nag-run ako ng around 22 to 23 kilometers per liter on highway kasi puro expressway siya. And sobrang tipid mga katandem, no, yung kanyang full tank na 51 liter, kayang umabot na 900 plus kilometers on single full tank. Pero mga katandem, don't be fooled, kahit matipid siya, sobrang lakas ng power ng engine niya kasi ito ay gumagamit nga pala ng electric motor na ina-assist ng battery at saka ng engine. So, gumagamit siya ng super hybrid system. Sa handling nga pala mga katandem, ang masabi ko lang dito maganda, accurate yung kanya steering. And maliban doon, meron siyang integrated cruise control na i-assist ka sa pag-steer na hindi ka mag-deviate or hindi ka lalabas doon sa linya. Then aside from handling, braking, napakaganda ng braking kahit loaded ka talaga, ititigil ka talaga. Tsaka hindi mo mararamdaman yung sensation na kahit mabigat yung dala mo is parang hindi kakayanin ng preno pero kayang-kaya talaga itigil. Napakakapit ng preno talaga. Ito mga katandem, masasabi ko lang tong JQ J5 is bagay na bagay sa mga inyong mga katandem na magsisimula pala mag-drive o magsisimula ng bagong pamilya kasi super comfortable siya for 5 seats sa 5 seating capacity niya. Plus napakalaki rin yung boot space sa likod. And ang kagandahan dito, bagay din siya sa mga nagnenegosyo kasi napo-fold flat yung kanyang second row seats or if ever na need mo magsakay at kailangan mo maglagay ng mga mahabang bagahe, may fold naman 60-40 yung kanyang back seats. O mga katandem, baka naman ma-board kayo pagka puro technical aspect ang pag-uusapan natin. Pero sasabihin ko sa inyo kung anong naging overall experience ko dito sa pag-drive ng J5. O tara na, kape muna tayo. So mga katandem, kape muna tayo habang nagkukwentuhan regarding sa J5 luxury. So unang-una, napaka-refine nitong crossover na to compared do sa current na gamit ko which is a diesel na 2.5. Medyo luma na siya. Pero from power, comfort, pati yung noise, vibration, and harshness which is alam natin sa term na NVH. No? Suspension is not that soft, not that hard. Katamtaman lang pero kaya niyang i-handle yung curves with ease kahit loaded ka pa. Pagdating naman sa interior, hindi tinipid talaga. Soft touch ang mga panels, comfortable ang mga upuan, which is perfect for long drives. At mga katandem, pagdating naman sa air conditioning system, hindi magpapatalong air conditioning system ito dahil dual zone climate control at napakalamig talaga. Pero syempre, kung wala kang tint, mainit din sa balat. Kaya magpa-Ceramax Nano Ceramic tint ka na with 99% UV rejection, 99% heat rejection, 12 years pa ang warranty. Ano pang inaantay mo? Kontakin mo na kami sa number sa baba. Pagdating naman sa usapang safety mga katandem, syempre pag tayo ay bumibili ng bagong sasakyan, ang unang-unang natin titignan is yung safety. Kung safe ba siya, safe pa sa mga pasahero mo. Syempre, ang JQ J5 ay may ADAS or Advanced Driver Assistance System na ina-assist yung driver para hindi siya magkamali or hindi siya maging prone sa aksidente. So tingnan nyo mga katandem, at this price point, may ADAS na siya na makikita mo sa mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng 1.5 million and up. Bottom line mga katandem, sa lahat na nasabi ko at nabanggit ko mga feature niya regarding sa comfort, driving, and safety, makukuha nyo lang ang J5 luxury na variant at 1.1 million. And syempre, pag medyo budget kayo,
kaya nyo pa rin maabot ang J5 na comfort variant sa 999,000. Oh, di ba? Presyong sedan, presyong subcompact na sedan. Biro nyo mga katandem at that price point, imbes na mag-subcompact or mag-sedan ka, makapag-crossover ka na. Mataas pa ang ground clearance, di ba? So hindi ko lang nakwento mga katandem, no? Kasi medyo na-excite ako. Talagang ginamit ko kagad siya. Umakit kami ng Baguio, so napuno namin yung 5-seating capacity niya. Hindi siya nahirapan ng paakyat. And at the same time mga katandem, napakatipid ng kanyang fuel consumption. Nag-average ako ng around 22 kilometers per liter. That's on highway talaga kasi nung nagpunta naman kami ng Baguio, hindi naman kami masyado na traffic nung paakyat kami. So, tingin ko, medyo gumastos lang yung consumption namin nung paakyat na kami ng Cannon Road. Kasi ang isang misconception ko pagka kasi naka-hybrid or electric vehicle ka is parang wala siyang engine brake since electric motor eh. Pero kasi yung may feature dun sa J5, dun sa LCD screen niya, na pwede mo i-adjust yung regenerative braking niya into low, medium at saka high. So kung gusto mo nang malakas siya mag-engine brake at malakas siya mag-regenerate ng power, i-high setting mo lang siya. Ang kagandahan kasi doon, hindi ka masyadong bubulusok pababa, at the same time, nakakapagkarga ka ng maraming electricity pabalik ng battery. And then, pagdating naman sa ahonan, mga katandem, napakaganda niyang gamitin kahit loaded ka kasi talaga ang napaka-powerful electric motor niya. Isipin mo mga katandem, combined electric at saka yung engine niya, kaya mo mag-achieve ng 220 horsepower and around 290 Newton meters of torque, di ba? Mas malakas pa sa SUV na gamit ko eh. Kaya mga katandem, para malaman at ma-experience yung lahat ng sinasabi ko, pumunta kayo sa pinakamalapit na Omoda Jayco dealership sa lugar nyo. And maraming salamat nga pala sa Omoda Jayco Philippines sa pagpapahiram sa amin ng Jayco J5 Luxury Edition. At mga katandem, sana may natutunan kayo sa video namin today at maraming salamat sa panonood. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.